Konnichiwa mga sis! Welcome to a day in my life here in Japan. Tinanghali na nga ako gumising ngayong araw. Paano ba naman kagabi, sobrang sama ng pakiramdam ko. Mga oras nga na yan, 1:30 na ng hapon, pero uhayo pa lang talaga sa akin. Kapag kasi ganitong malamig na, ang kalabang ko talaga is yung scoliosis ko. Wala na namang humpay yung sakit ng ulo at likod ko nito. Pag-check ko nga ng weather, nakita ko medyo maaraw naman, maganda ang panahon. Kaya sinamantala ko na nga para makapagsalang na rin ako ng labahin. Kung ikukumpara mo naman kasi last year, iba talaga yung lamig ngayon. Paano ba naman 7 degrees agad? Wala nang intro, fuyo agad, hindi man lang na-enjoy yung aki. Pero kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko na yung ganitong weather kesa naman Natsu. Iba kasi talaga yung init dito sa Japan pag summer. Yung tipong hindi ka na makakahinga sa sobrang init. Pagkatapos ko nga dyan, dumiretso na ako dito sa kusina. Tingnan nyo naman yung bumungad sa akin, ang dami kong bisita. Ininit ko na nga tong kakainin ko nga yung lunch. Ito na nga rin yung agahan ko. Niluto ko nga yung kagabi, kimchi jjigae yung tawag dyan. Kakain muna ako bago ako maghugas ng pinggan. Dahil lumalamig na nga sa akin, binubuksan na nga namin tong heater pag naguhugas kami ng pinggan. Habang nag-aasikaso nga ako ng mga hugasin, maya-maya nag-message sa akin si Naoki. Antik pa akong maiyak, maghuhugas lang naman ako ng pinggan. Paano ba naman napaka-appreciative yung tao na to? Meron kasi siyang napanood na video na nanganganak yung babae. Ang hirap daw pala ng pinagdadaanan naming mga babae, kaya sobrang nagpapasalamat siya kasi kinaya ko daw buhayin yung mga bata. Tapos meron daw siyang kami. Diba imagine, 23 years old lang siya, talagang naniniwala ako na wala talaga sa edad yung pagiging matured ng isang lalaki. Though hindi naman niya tunay na anak yung mga anak ko, pero the way niya itrato at mahalin at pahalagahan, parang tunay niya talagang anak. Kaya naman sa lahat ng pinagdaanan kong hardship sa trial sa buhay, sobrang nagpapasalamat ako kasi talagang worth it naman kasi nakilala ko si Naoki. Kaya nga continue to pray lang, tapos have faith kay Lord talaga kasi yung mga trials na binibigay niya sa atin, madalas ginagamit lang niya yun para mas tumibay at lumalim yung samahan natin sa kanya. Anyway, after ko nga maghugas, ginunbi ko na nga yung mga basura kasi nga bukas araw ng tapon ng Merogomi. After ko nga dyan ay naligo na nga din ako, tapos nag-blower lang ako ng buhok, tapos nag-makeup ako ng konti. Dito kasi sa Japan, naging kaugalian na talaga na paglalabas ka ng bahay, kailangan tuyo yung buhok mo, tapos meron ka lipstick o kaya kilay man lang. Hindi katulad nung nasa Pilipinas ako, kahit na wala akong suklay, kaya ko lumabas ng bahay. Dito kasi nakakahiyang lumabas pag hindi ka man lang nagayos kahit papano. Sa 2 years ko nga dito sa Japan, isa yun sa mga culture na na-adapt ko sa kanila. Anyway, since maganda naman yung panahon ngayon, samahan nyo ko at may gusto akong pasyalan. Malapit lang naman din sa Eke yun, kaya magbabike na lang din ako. Habang nagbabike nga ako dyan, naabutan ko pa yung sunset. Tingnan nyo naman, napakaganda ng tanawin. Ang ganda talaga dito sa Japan. Lalo na pag nadadaan ako dito sa party na to papunta sa Eki. Tuwa pa ako dito sa mga bata na to, ang cute nila. Mga 4 minutes sa bike lang din naman at nakarating na ako dito. Ito yung gusto kong pakita sa inyo. Daanan to ng mga naglalakad tapos ng mga nagbabike. Simula dito hanggang dun sa dulo, yung mga puno niya. Nag-iiba yung mga dahon niya every season. Kaso nga ngayon hindi pa kasi bigla kasi talaga yung lamig, parang wala na yatang aki. Babalik na nga lang ulit ako sa mga susunod na linggo, baka sakali mag-iba na yung mga kulay ng mga dahon niya. Para hindi na nga din sayang yung punta ko, bumili na nga lang din ako ng kape para inumin dito. Tapos nagmuni-muni na nga lang din ako dyan. Pagkatapos ko nga dyan, ay naglakad na nga rin ako papuntang Eki. Walking distance lang naman to papunta dun. Dito nga din sa Japan, daytay yung mga jihanki dito, may katabi siyang basurahan. Kung saan mo pwedeng itapon yung pet bottle mo sa kayong can na pinag-inuman mo. After ko nga dyan, dumiretso na ako dito sa Seiyu saka sa Syria. Since dito naman na din ako, magtitingin-tingin na lang ako ng mga pwede kong bilhin. Buti na nga lang kamo, naalala ko nga pala, binilan ako ng bagong oven ni Naoki. Kaya ngayon bibili ako ng mga ibang kailangan ko pa para sa pagbibake. Lalo nga akong ginanahang mag-bake ngayon dahil may bago akong oven. Konti lang naman din yung mga binili ko, tapos nagbayad na rin ako, tapos dumaan lang din ako dito sa CR. Pagkatapos ko nga dyan ay lumabas na nga din ako. Nagulat nga ako paglabas ko, sobrang dilim na. Nung mga oras nga na yan, 5:30 pa lang ng hapon, pero ganyan nakadilim. Mabilis na nga dumilim dito ngayon, gawa ng magwi-winter na nga. Pagka-uwi ko nga ng bahay, ginumbi ko na nga din yung lulutuin ko ngayong gabi. Meron pa naman kami natirang ulam, pero nag-decide nga ako magluto ngayong gabi para ito na rin yung pambabaon ko kay Naoki. Para bukas hindi na ako gigising ng umaga para magluto. Nahihirapan din kasi akong bumangon sa umaga, gawa ng hindi talaga ako morning person. Sinalang ko na nga yung mga niko dyan para pakuluan. At habang nagpapakulo ako, nag-asikaso na nga din ako ng mga gulay na isasahog ko.
Maya-maya nga ay nag-notif sa akin sa GPS na malapit na si Naoki sa bahay, kaya nga ininit ko na nga itong ulam para mamaya kakain na nga lang kami. Pagkatapos ay binlunch ko na nga itong mga gulay na niluluto ko. Maya-maya ayan nga dumating na nga si Naoki. Ay, mga asawa ko, kamusta ka ngayon buong maghapon? Kylie. Nakita nyo naman kahit napagod niya sa trabaho maghapon pero pagdating niya genking-genki pa din siya. Pagkatapos nga namin maghanda ng pagkain, nagdasal na nga muna kami bago kami kumain. Naging kaugalian na talaga namin na magdadasal kami bago kumain. It's either siya or ako yung mag-lead ng prayer. Sakto naman din ngayong araw nagpadala si Ate Mayo ng Bake Mac. Shoutout nga pala kay Ate Mayo, napakasarap ng Bake Mac niya. After ko nga dyan, dumiretso na nga din ulit ako dito sa kusina para ituloy yung niluluto ko. Mabilis na lang naman din lutuin to, gawa nga na napakulaan ko na yung niko. Pagkatapos ko nga mag-isa dyan ng sibuyas at bawang, sinunod ko na nga tong mga niko na gisahin. Ma-share ko nga lang din pala sa inyo, sa totoo lang nasa Pilipinas ako, hindi naman din ako madalas magluto. Nagulat nga yung family and friends ko nung nalaman nila na pagdating ko dito sa Japan, naging cook pa nga ako bigla. Though marunong naman ako magluto pero hindi ko lang talaga siya hilig. Pero since pagdating ko nga dito sa Japan, food service yung naging trabaho ko. Kaya natuto na din talaga akong magluto. Dito nga din sa Japan, all around ang trabaho dito. Hindi porket sinabing tagaluto ka, magluluto ka lang. Dun nga sa mga naging trabaho ko, naguhugas din ako ng pinggan. Pagkatapos, nag-serve din ako sa mga customer. Anyway, yung niluluto ko nga pala dito, kari-kari nga pala to. Since may nabili nga akong kari-kari mix sa Philippine store, hindi na rin ako masyadong nahirapang magluto. Dinagdagan ko na nga lang din ng konting peanut para mas sumarap siya. Actually, every time nga na nagluluto ako, mini-make sure ko talaga nakalasa talaga siya ng luto ng tita ko. Shoutout nga pala sa tita ko. Hello Ate Pita. Ang sarap niya kasi talagang magluto, lalo na yung kari-kari niya. Sobrang miss na miss ko talaga yun. Kaya nga kung ano man yung naging trabaho ko ngayon, thankful pa rin ako sa Lord. Kasi ito talaga yung isa sa mga pinagdasal ko talaga sa Panginoon. Naaalala ko pa nga dati nung nag-a-apply pa lang kami ng kapatid ko. Isipin mo sa init saka sa araw, naglalakad kami para lang makapag-apply at makapunta dito sa Japan. Madalas talaga yung mga bagay na hinihiling natin o pinagpipray natin kay Lord, hindi talaga nangyayari. Pero dapat natuto tayo magtiwala kasi nga mas maganda yung mga plano ng Panginoon para sa atin. So, ayun lang naman yung mga kaganapan ko for today. Thank you so much for watching. See you sa next vlog!